Hi Water Signs, Cancer, Pisces, and Scorpio. Welcome po sa ating channel. At ito ay ng Daily Gabay Tarot reading for April 11, 2024. Please be reminded that this is channel reading po. Sa maaari kayo makarelate o hindi. Just take what resonates. Gamitin ang reading nito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating Daily Gabay Tarot reading. Please like, subscribe, and click the button for notification para updated po kayo sa Daily Tarot reading natin. Para po sa gusto magpa-reading, maaari niyo pong makuhang link. Nasa description box po ito. Message lang po ako sa messenger. Maraming salamat po. Spirit Guides, mga ganap po sa araw na ito, April 11, 2024, para po kay Cancer, Pisces, and Scorpio. Spirit Guide, mga mensahe po para kay Cancer, Pisces, sa Scorpio ngayong April 11, 2024. Okay. Ulitin natin. Okay. Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong April 11, 2024. So check nyo yung April 10, 2024 kasi yes, sigurado talaga ako na nag-overthink kayo doon. Hanggang ngayon nag-overthink po kayo. Oo, so check nyo yung message from the universe na in-upload ko nung isang araw. So all signs po yun, check nyo po. Okay, so nagkaroon ng worried ka dito eh. Nakaramdam ka ng takot, nakaramdam ka ng doubt, hesitation, may sitwasyon na hindi klaro sa inyo. So get out of, okay. Kailangan yung i-process itong overthinking na ito na makawala kayo dyan. Kasi overthinking can, can steals your life. Overthinking steals your life. Overthinking can destroy opportunities for happiness. So if your dreams involve analyzing things, overthinking, that's a sign that you think too much. Okay? Huwag masyadong makulong sa inyong sarili, sa inyong emotion ba yan, sa inyong isipan kasi baka hindi nyo mapansin yung mga blessings or opportunity na dumating sa inyo na kailangan bigyan ng aksyon. Baka mawala yan. So, kailangan nyo makawala dyan, ha? Tapos, how to stop overthinking? Yun nga. Yung i-identify nyo muna, notice when you're stuck in your head. I-identify nyo yung distraction na naganap, na paulit-ulit. So, keep the focus on problem solving. Challenge your thoughts. Learn mindfulness skills. Yan yung sinasabi ko sa inyo parate.
Change the channel kung nabibigatan na kayo. Train your brain. And schedule schedule time for reflection. Get out of your head na. Kailangan nang ma-stop na yan. I-release mo na yan. Okay? So, ayun nga. Ingatan po ang inyong sarili, ang inyong kalusugan. Baka na-stress kayo, nagkaroon kayo ng anxiety. Anong tawag dito? Matrigger yung depression kasi confused kayo naguguluhan kayo. It might be may delay na nangyari kasi may nakikita naman akong money dito. Yes, may parating po na money. This is transactions. Marami kayong transaction ngayon. May parating po na malaking pera. It might be na dumating na ngayon. This is cash flow. This is prosperity. Diba? Ang ganda. Tapos, ayun. This is all about wealth. Okay? May nakita talaga akong malaking pera. Pwede din na busy kayo kasi maraming customer, kliyente, projects. So this is all about business also. Okay? And nang dahil sa pangyayaring ito, nakatanggap kayo ng malaking blessings, right? Which is money. Mas lumawak yung ambisyon mo, mas lumaki. Kaya nga nagkaroon ng long-lasting, long-lasting plan. Kaya nagkaroon ng long-lasting plan, long-term plans. This is all about your career and money. Yung goal nyo sa buhay. And gusto nyo magkaroon ng, anong tawag dito? Career stability. Okay, this is all about your work. Pwede din na mag-change career kayo. Basta mas lumaki yung plano nyo sa buhay nang dahil sa financial growth po. Okay? Pwede din mag-settle down na kayo kaya nagpaplano kayo ng long-term plans, ganon. So, mensahe po na para sa inyo, Cancer, Pisces, and Scorpio. Mag-ingat po daw kayo kasi nakikita ko dito na magkakaroon kayo ng mabilisang desisyon, which is ang sabi dito, wrong decision. Nagkaroon ng reckless behavior can lead to bad consequences. So, sabi dito, think before you act. Huwag kayong mag-invest agad. Alamin mo muna kung legal ba yan. Example yan, ha? So, kung kailangan nyo mag-desisyon ngayon, huwag nyong i-rush. Kailangan talaga ng panahon yan, bigyan ng panahon, tamang panahon, schedule. Time for reflection. Siyempre, gagawa kayo ng plano bago kayo bumawa ng malaking desisyon. So, build a concrete plan, gather factual information, and make the best decision. Huwag madaliin, huwag i-rush. Take your time, one at a time. Okay? This is a reminder na, for example, nag-decide kayo mag-invest sa scam investment na hindi nyo inalam kung totoo ba yan ba, kung illegal ba yan or hindi. Pwede din kasi lumabas ito, love affair. Pumasok kayo sa isang third-party situation. Pwede din na may concern kayo or ito yung concern nyo ngayon. Na may, na pumasok kayo sa wrong decision sa isang third-party situation kasi may love affair dito. Beware love affairs at work, rarely and well. Don't lose your mind. So, ibig sabihin yan, huwag kayong pumasok sa, kaguluhan. Trouble. Kasi, love affair is a temptation, right? Temptation, meaning, kasama talaga yung trouble, pagsisinungaling, danger, yung tuso, lahat. So, kung pwede, huwag kayong pumasok sa ganyan.
Okay? Alamin nyo yung karelasyon nyo. It might be, isip-isip nyo to ngayon, itong wrong decision mo na pumasok ka sa love affair. It might be this is your concern or sa inyong partner or kasamahan mo dyan na nagbigay ka ng concern sa kanya. So I think this is all about love eh. Pero may career and money dito, so balance. Okay? Spirits Guide. Energy po ni Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong April 11, 2024. Spirits Guide, Career and Money po ni Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong April 11, 2024. Love Life, Self-Love, Partnership, and Romance ni Cancer, Pisces, sa Scorpio ngayong April 11, 2024. Oops! Kunin natin to. At ito. Okay, by the way, Cancer, Pisces, and Scorpio, please visit our channel po. Scroll down nyo lang po. Andun po yung mga separated video nyo. Katulad ng mga April 1 to 15, 2024 Gabay Tarot Reading. April 2024 Monthly Gabay Tarot Reading. Career and Money Gabay Tarot Reading for this month, April 2024. So check nyo po kasi may makukuha kayong karagdagang mensahe dyan na magsilbing gabay po sa inyo. At open na po yung booking natin for schedule. Open na po yung schedule natin for booking para sa personal reading. Para po sa gustong magpa-personal reading dyan, check nyo yung video na ito. Nasa baba dyan yung description box. May link po dyan. I-click nyo and message me sa messenger for inquiry and for booking. Maraming salamat po. So, tingnan muna natin kung may repeating number bago ko makalimutan. Okay. Okay, meron nga. 6699. Wow, ang dami. 22. Okay. May 99 po dito. So, this is spiritual growth and awakening. So, 99 signifies spiritual growth and awakening. So, tandaan nyo to ha. This is spiritual growth. May magaganap na spiritual growth and awakening. So, may importanteng spiritual journey po. So, and it encourages you to take control of your destiny. Seeing this number may indicate that you're about to experience profound breakthroughs into your spirituality. Magkakaroon ng spiritual growth po. And awakening, realization. Okay? So, tandaan nyo si 99. Si 66 is... So, this number... 66 encourages you to open up the divine realm within and around you. So this is also a spiritual growth, may spiritual journey. So focus po daw kayo. It's a sign that this is the time to focus to your inner self.
improvement sa inyong spiritual awareness. So again, this is awareness. So papasok na kayo sa spiritual journey nyo. Wow. So 99 and 66, puro spiritual growth. Papasok na kayo sa spiritual journey nyo. Okay? Ano pa yun? Okay. Si Tutu. This is a powerful message po. Itong si Tutu. So this number encourage you to tap into your spiritual knowledge and increase your awareness. Wow. This is so amazing kasi 222, 666, 6622 and 99 is about spiritual growth and awareness. So this angel number 22, this is a beacon. It guides you to embrace. Ang sabi dito na i-embrace mo yung inner wisdom and trust your intuition. Have faith sa universe, kay God, and trust in your spiritual journey. Wow, puro spiritual journey. May importanteng magaganap po sa araw na ito about spiritual growth, spiritual journey, your awareness. So, may pagbabago. So, focus sa inyong inner self. Okay. So, proceed tayo. Natahimik ako, baka may nakalimutan ako. Okay. Cancer, Pisces, sa Scorpio. Kaya pala ina-advise dito na mag-connect kayo sa inyong intuition, sa inyong sarili, sa inyong energy. Kasi naka-disconnect kayo sa inyong intuition. Yes, overthinking. Maghahatid talaga yan ng disconnection sa inyong intuition. Kasi overthinking is a blockages eh. Rather than na nag-refuse ka. Like for example, naging in denial ka sa mga nangyari, hindi mo matanggap. Nagkaroon ng ignorance, nagkaroon ng confusion. So this card is a sign of disconnection from your intuition. Kasi nagkaroon ng overthinking and overanalyzing the situation. So this is the clarification of your card here. Instead na magkaroon ka ng tiwala sa inyong sarili, nag-rely ka sa guidance sa opinion ng iba. It might be nasaktan kayo sa mga sinasabi nila. Kaya ang sabi dito, diba, na focus kayo sa inyong inner self, huwag kayong maniwala sa iba, sa mga sinasabi nila na nag-put down sila sa iyo. Oo, nag-put down sila. They are having a toxic traits. Nagkaroon silang toxic traits, na stress ka nang dahil sa mga sinasabi nila, sa mga opinion nila. Kaya nga, ang sabi dito, ina-advise kayo sa 66, 22, and 99 na magkakaroon ng spiritual journey. Yung may importanteng ganap talaga sa spiritual growth nyo, spiritual journey, and focus kayo sa inyong inner self. Kasi may nangyari na ini-ignore mo. Bakit? You refuse to look within eh. It might be naging in denial kayo, hindi kayo makapaniwala na gagawin ng tao na mapahamak kayo. Kasi malaki ang kanyang hope or expectation sa kanya. Pero ayun, nangyari. It might be na alam mo ang dahilan nagkaroon ng delay, pero ini-ignore mo. So, delay, kailangan ng pagpasensya dyan. Kailangan ng habaan ng pasensya. Intindihin and make yourself busy habang hinihintay nyo ito. It might be, this
message is connected to your messages here. Alam mong nakapasok ka sa love affair. Alam mong nakapasok ka sa third party, love affair. Pero patuloy pa rin. Naging in denial. Example yan ha. So, ang sabi dito, go and connect to your divine guidance. Trust yourself and follow your intuition. Okay? Alam mo kung sino yung taong maluloko. Na may hidden motive. Alam mo. Siguro ayaw mo lang ng gulo. Okay? So, see. May naiinggit sa inyo. Naging arrogante po siya. Di ba yung sabi dito na mahinaan ka ng loob kasi hindi mo in-expect na ganun yung nagkaroon siya ng toxic trait sa inyo. Di ba? Sabi ko kanina dito. So this is the clarification na may arrogante sa achievement and recognition mo ngayon. Nagsiselos to. Yung ayaw niyang magkaroon kayo ng achievement, success sa buhay. Tapos may concern kayo sa isang tao na bossy, na gusto niyang makuha lahat ang gusto niya. It might be this is your boss, amo. Or hindi kayo satisfied sa completion ng project mo kasi gusto mong may i-apply pa. And this card also tells you na huwag masyadong gastahin kung ano mga biyayang natanggap nyo po. Kung i-consider mo ang mga biyayang natanggap, celebrate it by expressing gratitude and generosity. At huwag nyo kalimutan na i-acknowledge nyo yung mga blessings na na-receive nyo sa buhay. Okay? Pwede huwag kayong magpa-apekto sa mga sinasabi ng taong ito. Kasi nakikita ko talaga dito, naging arrogante siya. Nagkaroon ng kayabangan. Yung sobra siyang mag-isip, sobra siyang magbintang, sobra siyang magbigay ng komento, ganun. Pwede masakit to magsalita. So, sa career and money, tingnan natin. Okay. Okay. Nalilito ka sa paggawa ng desisyon, which is lumabas din dito eh. Nagkaroon ng hesitation. Nagkaroon ng, may nakikita ko dito na hindi kayo nagkasundo sa isang kasamahan mo dyan. Nagkaroon ng disbalance, hindi kayo nagkasundo. Siguro nagkaroon ng away or tampuhan. Or masyadong dependent yung kasamahan mo sa trabaho sa iyo. Or nagsisikap ka and you are exhausted. Tapos masyadong maraming tao na naging dependent sa inyo. Naging dependent yan kasi it might be naging sobra yung pagiging mabait mo sa kanya. Yung trabaho niya, ginagawa mo. Example yan To fix the imbalance, look inward to see where you can find the source of this harmony. Okay? So, kung nagkaroon ng frustration dito, baka kailangan magpahinga. Baka itong frustration na ito, baka itong separation na ito, or itong pagkakaroon ng disbalance. Ito yung dahilan nag-overthink kayo. Okay. Ano pa? Oh, okay. Nakikita ko dito na wala kayong pahinga. 'Di ba sabi ko sa inyo na busy kayo. Kasi maraming transaksyon. Nakikita ko dito na wala kang pahinga, ayaw mo rin magpahinga, wala kang tulog, ayaw mo rin matulog. Kasi hindi ka kampante, di ba? Sabi ko kanina dito na hindi kayo kampante sa natapos na. For example, yung proyekto.
So, face your fears ang sabi dito. Tapos, wag niyong hayaan na masaktan kayo. Okay? Kasi I am sure masakit ang magsalita eh. Hinahayaan mo lang tao na masaktan ka kasi ayaw mo ng gulo or ayaw mo lang talaga. Ayaw mo lang tanggapin yung energy niya. Kasi alam mo ang ugali niya na ganoon talaga siya. Siguro. Kasi kayo po kasi is mahabang pasensya niyo dito. And marunong kayo magbalanse. Lalo na itong taong ito malapit sa inyo. Baka kilala mo ito kung paano siya magalit. Kung ano talaga yung ugali niya. So face your fears. Ayusin nyo yung problema nyo. Kung pwede po. Okay, kailangan ng pahinga dito ha. So ano pa? Sa love life, self-love, and partnership, romance. Okay. So nagkaroon ng delay. Gusto nyo mag-give up. Naging impatient kayo. Pwedeng naging impatient kayo sa isang tao o sa isang bagay. Pwede din sa trabaho to ha. Pwede din naging impatient kayo sa inyong partner, sa kasamahan dyan. May kakilala ka na matigas ang ulo. Nakikita ko dito. Ito yung concern mo. Diba sabi ko sa inyo kanina dito na may katigasan ng ulo. Pwedeng ikaw to na humihingi ng time sa inyo. Or, isang bata na humihingi ng time sa iyo. Kasi pwede itong anak eh. Anak, bata, kapamilya, kapareha. Basta humihingi siya ng time. It might be you na humihingi ng time, attention, or it might be this person. Tapos sabi po ng card dito na wag po daw kayong sumuko. Wag kayong mag-surrender. Wag kayong mag-give up. Wag kang susuko gaano man kahirap ang mga pagsubok. Actually, nakikita ko dito na guarded po kayo. Guarded kayo. Ayaw nyo nang masaktan. Anong tawag dito? Pero alam mo ang mga nangyari. Kahit tahimik ka lang, alam mo ang mga nangyari sa paligid mo. Nagkaroon kasi ng self-protection dito eh. Ayaw mo nang masaktan, defensive, guarded ka. Ayaw mo muna magkaroon ng relasyon. Para sa mga may relasyon sa buhay mag-asawa, umiwas ka ng away o confrontation para hindi ka, umiwas ka ng away, umiwas ka ng confrontation. Ayaw mo masaktan, ayaw mo mag-away kayo. Yung nililimitahan mo yung sarili mo. Di ba may sabi ako dito na parang hinayaan mo yung tao kasi alam mo yung ugali niya. Kaya ito, guarded ka. Pinili mo maging tahimik. Tapos this card asks you to try to release your fears of opening up to love. Ikikita ko kasi dito na pinoprotektahan mo yung sarili mo. Ayaw mo talaga masaktan. Kalma ka pero nakikinig ka. Pwede din balance ang choices sa buhay po. Nag-iisip ka muna bago nagdesisyon. Para hindi maulit yung pagkakamali mo dati. So kung hindi mo kaya, ask help. Hindi po masamang humingi ng tulong. And love message po para sa mga single dito. Stop judging and start loving yourself. Stop judging and start loving everyone, everybody. Love message po para sa mga buhay mag-asawa sa mga may relasyon. Share your dreams together and encourage each other to make them a reality. So this is a wisdom message. The power of divine grace is within you. Again, the power of divine grace is within you. So yun na, clarification na. 4 na card na nagsabi. 1, 2, 3, 4. 4 na card na nagsabi dito na magkakaroon ng spiritual growth. May importanteng ganap dito.
So, kailangan nyo mag-focus, mag-connect kayo sa inyong sarili. Cancer, Pisces, and Scorpio. So, yun, advice. Hingi tayo ng advice. Okay. This is very good kasi the end of a tough cycles approaches. Ma-overcome mo yung challenges na nagganap ngayon. So, this is good. So, message from Archangel Dorenka, hone your psychic abilities, see through illusion. So, that is your reading po. Cancer, Pisces, and Scorpio for today, April 11, 2024. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.